Breaking news. Nako po. ICI. Puro hearsay ang ebidensya versus mga senador na kinasuhan. Bong Revilla ginagamit sa propaganda para pagtakpan ang tunay na issue ng flood control. Marcoleta gustong ipakulong, ipatanggal sa pagkasenador sa issue ng SOSE. Hala ka, mga kababayan ko. Ito po ang pag-uusapan po natin. Dito po sa pasabog ni Atty. Labayon, magugulat po kayo. Puro chismoso ang ICI. Walang ebidensya dito. Hala ka, totoo kaya? Ito na po, sabay-sabay po tayong manood mga kababayan. Ikagugulat nyo ito kasi dito po, makakaalam po tayo ng katotohanan. Sabay-sabay po nating saksihan po ito. Po natin for today is whether or not malakas po ba talaga tong mga ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure or ICI, considering po yung pinaka recent major development na ginawa po nila ay nag-recommend po sila ng charges versus certain senators. Tapos for other senators naman po, nag-recommend sila ng further investigation. Okay, so good day po my fellow taong bayan. Your quote-unquote favorite DDS lawyer, Attorney Seymour, Attorney Taong Bayan, Attorney Pogi, Attorney Bayaran po is back for another video. At ngayon po, ang i-discuss ko sa inyong lahat is the most recent development sa mga pinagagawa po ng ICI, and then explain ko lang po sa inyo kung ano ba talaga yung mga hearsay evidence, ano yung chismis or marites na evidence versus yung mga malalakas pong ebidensya na kaya talaga magpa-convict ng isang akusado in a criminal case. Okay? And the reason po kaya ako to naisipang gawin kasi alam naman po siguro ninyo, di ba, na medyo madaming mga fake news dito sa bansa natin currently because of the political situation na fini-face po natin as a country. We are currently very politically divided. O yan mga kababayan, mag-iingat po kayo sa fake news. Panoorin nyo po ng tapusin nyo ang bidyong ito kasi nga dito po makikita at mapapanood ang tunay na balita. Kasi kayo, comment kayo ng comment, hindi nyo naman pinapanood. Suportahan nyo po kami mga kababayan, pati si Atty. Labayon, i-subscribe nyo po. Paabutin nyo po siya ng 1 million. Isama nyo na rin po ako mga kababayan para po lagi po tayong makapagbalita ng ganitong kasustansya ng mga balita. Kasi yung iba, ginagamit nila si Marcoleta para pagtakpan ng flood control issue. Pinipigilan nila si Bong Revilla na nananahimik. Ginagamit nila para mawala itong issue ng flood control. Ganyan po ginagawa nila, mga kababayan. Kaya ngayon, sabay-sabay po tayong manood. Para hindi tayo ma-fake news. Yung mga loyal dyan, ng mga tanga-tanga, loyalista, manood kayo. Kasi kayo, imbes tulungan nyo ang bansa na gumanda, maging asensado, progresibo, aba, kayo pa'y nagiging kasangkapan ng mga buhaya dito. Niloloko na kayo. Loyal na loyal pa din. Nahuli ng nakapatong. Aba, sabihin niya, hindi ko naman nakita. Ay, si Raulo, manloloko na. Martir kayo, martir? O, ito na po, Atty. Labayon, explain na po dito. And of course, because of that, kanya-kanya po yung mga political propaganda left and right. Dahil po dyan, tayo, the ordinary members of the Taong Bayan of the Republic of the Philippines, naiipit po tayo sa mga fake news. Dahil po dyan ngayon, mas ipapaintindi ko sa inyo kung ano yung mga certain statements, ano yung mga evidence, or ano yung mga bagay-bagay po na mas paniwalaan natin at yung mga hindi naman talaga dapat natin paniwalaan or i-consider. Okay? So before po tayo mag-start, may ipapakita lang po ako sa inyong lahat. So please be patient po, my fellow taong bayan. Kasi na-realize ko po na medyo important pala talaga to. So kung makita po ninyo this video, culpable violation of the Constitution, basically ito po yung video ko kagabi, yung tungkol sa whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dahil dun sa recent PhilHealth case. Okay, at in that video po, gumawa kasi ako ng portion sa video na nag-remind ako sa inyong lahat na mag-subscribe kasi libre lang naman yon pag mag-subscribe po kayo sa YouTube. At dahil po dun sa reminder na yon, yun most likely
basically ang rason kaya nagkaroon ako or nadagdagan po ng 3,000 subscribers yung YouTube channel ko. Okay, kasi kung titingnan po natin, in my old video, yung kay Congressman Kiko Barsaga, yung tungkol sa suspension niya, meron pong 192,000 views yun siya, pero 300 lang yung nadagdag. Dito kasi wala akong ginawang reminder na mag-subscribe po kayong lahat. So moving forward po, ang mangyayari lang ngayon ay magkakaroon na tayo ng frequent reminders lang sa subscription kasi sayang naman po yung from 3,000 to 300 difference. Ang laki po nun, di ba? Ito 204,000 views, 3,000. Per this one nga po, 192,300 lang. And kaya ko po yan gagawin na yung mag-remind talaga po sa inyo is because yan lang naman po yung rason talaga niyan eh. Gusto ko lang ma-achieve yung mga YouTube milestones basically kasi syempre, I consider myself as a content creator. So, of course, yung isa sa mga objectives ko dyan, ma-reach ko yung mga content creation milestones. Ayan mga kababayan, isubscribe nyo po itong si Attorney Labayon. Gawin nating 1 million. Isama nyo na rin yung aking YouTube channel. Gawin nating milestone ito na dagdagan nyo rin po yung subscription ko. Gawin nating 1 million. Pag inabot ni Attorney Labayon yung 1 million, gawin nyo rin 1 million yung YouTube channel natin mga kababayan para po meron po kayong mapapanood ng mga legit na mga vlogger. Stones, lalo na po dito sa YouTube platform. Okay, so in conclusion po, hopefully you can consider subscribing sa YouTube channel ko. Libre po yan. Sa Facebook po, yung may bayad. Pero dito sa YouTube, libre po yan. And as a matter of fact po, yung maging advantage niyan ay magiging updated po kayo kung may upload na ako pag nag-subscribe kayo sa YouTube. Okay, so maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at sa mga magsasubscribe pa lang po. Thank you in advance po for the support. Okay, ngayon tuloy na po tayo sa discussion. So of course, facts po muna ng discussion natin ang i-discuss natin para maintindihan nyo talaga kung ano ba itong pinapag-usapan natin. Okay, so this one po is a news article from GMA News Online, your news authority. So ang title po nito, ICI recommends charges versus Bong Revilla, others over flood control mess. Okay, and then kung makita po nyo dito, si ICI chairperson po, si Justice Andres Reyes, said the commission is recommending the filing of charges against Revilla, businessman Maynard Ngu, and other individuals. So dito pa lang po ang pinaka magsa-stand out talaga na dapat natin i-take note is that among the senators, si former Senator Bong Revilla lang po ang nirecommend ng filing of charges. Diba? And then yung iba pa dito may mga pinagbabanggit din po sila ICI pero hindi na po ito mga quote-unquote big fish kung tawagin. So hindi ko na lang po sila i-mention. Okay? And then ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery at corruption of public officials, plunder, and administrative sanctions among others. So kung maalala po ninyo sa mga old videos ko, lagi ko na itong in-emphasize itong direct or indirect bribery and corruption of public officers, officials kasi ito po yung pinaka-common naman talaga na graft and corrupt cases. Itong plunder, somewhat similar lang din naman to sila. The only difference yan, may threshold yan na 50 million plus na accumulated ill-gotten wealth. Okay? And then, yung next pa po natin kailangan i-take note talaga dito is ito namang portion ng further investigation. So, kung makita po nyo dito, ang sinabi lang ni ICI Chairperson Reyes, recommended to the Ombudsman to conduct further investigation on the alleged involvement of Senator Francis Cheese Escudero, former Senator Nancy Binay, former Senate Finance Chairperson Grace Poe, and Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. At yung rason po kaya sila nag-recommend ng further investigation is because of the gravity of the allegations. The Commission also recommends that the following individuals be referred to the OMB or Ombudsman for further investigative review and case build-up. And then yung basis po ng mga actions na to ng ICI, yung pag-recommend ng filing of charges and recommend ng further investigation is based on the affidavits and testimonies given by former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. So kung napanood nyo naman siguro yung Senate hearing before, si Yusek Bernardo po, may mga sinabi siyang senators, pero ang direct na, if my memory serves me right po, pwede nyo naman po to i-review sa Senate records mismo. Ang sinabi po ni Yusek Bernardo na diretsa niyang inabot sa senator is si Senator Bong Revilla. Pero as per dito kaila Senator Escudero, former Senator Binay, former Senator Grace Poe, and Senator Mark Villar, merong third person na inabutan para daw dun sa mga senators na tong nasa
mataas. So yan yung naging difference lang between these senators and si Senator Bong Revilla. Okay, and then kung makita po niyo dito, si Bernardo previously accused Revilla of receiving 25% worth of commissions of flood control projects, a claim that the former senator has denied. When asked why some of the senators are only recommended for investigation, Reyes said that the ICI needs witnesses. Diba? So yan yung main difference talaga. Kulang pa sa evidence or sa witnesses para dito sa mga senator na to versus kay Bong Revilla or kay former Senator Bong Revilla. And then dito nga actually kala Senator Chis Escudero ang sinabi lang dito because of the gravity of the allegations. So when you say gravity of the allegations, because lang sa pagkagrabe daw ng mga allegation. So allegation lang yung grabe pero sa evidence mukhang alanganin pa yung evidence na meron yung ICI. Okay, so yan po yung pinaka-facts ng case natin or ng discussion natin. So I will be further explaining po the legal side of things kung bakit kay former Senator Revilla nag-recommend ng filing of cases versus kila Senator Escudero and others ay nag-recommend lang ng further investigation. Okay, and to start things off po, back to basics muna tayo. Didiscuss ko sa inyo kung ano ba yung evidentiary requirement when we talk about preliminary investigation. Get up to 2,000 pesos Lazada vouchers. Sweep up the brand deals of Lazada's 12/12 sale. So yan po mga kababayan. Naku po, grabe talaga. Ibang klase. Puro ano ito puro yung big fish wala hindi nahuhuli. Hindi nakakasuhan yung mga tinuro ni Saldico. Wala, puro butete lang ito mga kababayan. Wala pa yung mastermind. Naku po. Ibang klase sila. Iba talagang ginagawa nila. Niloloko tayo. Ko muna sa inyo yung Executive Order number 94 creating the Independent Commission for Infrastructure. And pinapakita ko lang po ito sa inyo kasi medyo magulo din po talaga kasi yung ICI structure na yan So dito sa ICI hindi naman nakalagay or dito po sa executive order ng ICI hindi po nakalagay kung ano yung specific rules of procedure na ginagamit nila, pero ang makikita lang natin dito ito sa letter G, rules and regulations duly promulgated by competent authority to implement any of the foregoing laws and issuances. So from this, I'm assuming baka gagamitin or ginagamit lang din nila is the regular rules of procedure in regular criminal cases. Okay, and the reason kaya ko po yan nasabi kasi yung mandato po talaga ng ICI is to investigate. Ayan the mandate. The ICI shall on complaint or motu proprio hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence and so on and so forth. So in simpler terms po, ang pinaka main point lang ng ICI is to gather evidence, mag-investigate, fact-finding body talaga siya for purposes na itong mga batas na to, which is this one, the Graft and Corrupt Practices Act and the Revised Penal Code. Okay, and now going back to my main point, kaya ko ito pinapakita sa inyo is because yun nga, hindi ko sure kung anong rules, pero based on letter G, let us just assume na ang main na ginagamit pa rin po nila is the rules of procedure na ginagamit din in regular criminal cases. Okay? And because of that, ang threshold po kasi na required para mag-file talaga ng criminal cases is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yun na po yung evidentiary threshold requirement para magtuloy-tuloy talaga into filing of criminal cases. So, ang point ko lang po talaga dito, medyo mataas na, mas mataas na po yung requirement compared to probable cause lang from the previous years or from the previous rules of criminal procedure po. Okay, and when you say prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ang ibig sabihin lang po niyan ay yung ebidensya na meron kayo at present ay sapat para makonvict ang isang akusado or para ma-establish po yung guilt beyond reasonable doubt ng Ayan mga kababayan, ano naman sinasabi ng mga komento? Naku po, grabe. Bakit ba tayo maniniwala sa ombudsman at DOJ? Inappoint sila ng presidenteng adik. Nako, galit na galit sila. Common sense lang, mga kababayan, sa laki ng pera na nakurakot, imposibleng walang alam ang taas. Yung pamilya nila, nako, magnanakaw, samahan mo pa ng adik na ang anak, uncle, whole family, talagang ubos ang pera. Thank you, attorney, sa magandang mga paliwanag mo. Puro hearsay tapos salapi ng mga main ang pinangsweldo. Walang magawa kundi bagsak ang kalaban sa politika. Anyari puro dilis, itigil na yung ICI.
kalokohan, parang washing machine lang. Panglinis ng dumi ng gobyerno, lahat ng binanggit na ni Bernardo Ikulong na yan, pag may usok may sunog. Sinadya ng ICI yan para walang imakulong. Kung meron, puro dilis lang, pantakip lang sa ICI. Tapos si Marcoleta pa ang gustong ipakulong. Saan ang ustisya dito? Mga pulpul kayo dyan sa ICI. Nako po. Matindi po itong mga banat ng mga kababayan natin na panig po sa katwiran. Galit na galit ang tao dito, mga kababayan ko. Kasi ang gusto nilang supilin, yung tunay na nagtatanggol, si Marcoleta ang tinutugis nila. Kinasuhan po sa ombudsman, mga kababayan. Saan yung hustisya dito? Mga kababayan ko, gumising kayo. Papayag ba tayo na gaguhin ng mga ito? Papayag ba tayo na bulabulahin ng mga ito, mga kababayan? Nanggigigil ng bayan. Tapos puro hearsay pa ito, mga didilis or mga dilis ang mga hinuhuli. Diba? Tapos sinasabay nila si Marcoleta para kunwari, galing ng admin. Nagtatrabaho. Hinuhuli ang mga big time. Hoy, wag nyo kaming lokohin. Ito ay ginagawa nyo lang taktika para lituhin ang taong bayan. Lituhin ang mga Pilipino para kalimutan ng flood control. Hoy! Kahit anong mangyari, tumandaman yung dinosaur. Hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli ang mga kawatan dito. 60 billion, PhilHealth, isoolin nyo. Tapos gagawin nyo, taong bayan kami magbabayad. Tatasaan nyo ng singil ng premium sa PhilHealth contribution? Sino bang niloloko nyo, mga hinayupak kayo? Sabi ni Ricardo Puentes ng Novaliches. Diba, mga kababayan, saan ang hustisya? Bakit si Marcoleta hinahabol nyo? Sabi ni Bernardo Carpio ng Sorsogon. Galit na galit. Loyalista ako dati. Pero ngayon, buhay na ako. Nabuhay ako sa katotohanan. Hindi na ako tanga. Dati, loyalista ako, uto-uto. Pero ngayon, hindi na. Nagising na ako. Nagising na ako sa katotohanan. Hindi na ako magiging loyal kahit kanino. Sa katwiran lamang, kay Marcoleta lamang, sabi naman ni Eduardo Puso. Galing, pusuan mo naman ito. Tuloy pa natin. Ng isang akusado kung wala pong ebidensya na kokontra doon. Okay? At yung pinaka main point ko po, kaya ko yan ina-explain sa inyo, is because most likely, meron pong ganun kalakas na ebidensya itong ICI versus former Senator Bong Revilla, kaya ngayon nirecommend na filean na talaga siya ng kaso. Okay? Whereas naman po dito kay Senator Chis Escudero, mukhang ang grabe lang is the allegations pa lang because of the gravity of the allegations. Kasi nga, ang nirecommend pa lang ng ICI is to further investigate. So, hindi pa siguro nila na-reach yung threshold na yun na merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban kila Senator Francis Chis Escudero and former Senator Nancy Binay, Grace Poe, and Mark Villar. Okay? So, in other words, o isipin nyo ha, sila Escudero, sila Binay, sila Bong Revilla, nasaan yung binanggit sa ni Diskaya ng mga congressman, nasaan sila? Nasaan yung binanggit ni Saldico? Yung magpinsan, nasaan? O nakita nyo, mga kababayan ko. Tapos, ang gustong ikaso ni Rimulya, yung negligence, gross negligence, hindi plunder. Mga kababayan, nakita nyo po. Gross negligence ang ikakaso doon sa mastermind na dalawa. Naku po. Nakakaloko ito.
Baka hearsay pa lang, chismis or maritesan pa lang yung meron silang evidence versus dito kila Senator Cheese. Kasi yun nga po, kung maalala natin sa Senate hearings, ang mga sinasabi is inabot daw ni Yusek Bernardo kay ganito para mapunta doon kay Senator Escudero, kay Senator Binay, so on and so forth. Okay, so because of that, ngayon punta naman tayo sa rules on evidence. Explain ko sa inyo po kung ano ba talaga yung hearsay para mas maintindihan nyo talaga at para hindi po tayo maguluhan kasi ang dami pong fake news talaga, diba? Na kung saan na lang lumalabas. So ito pong i-discuss ko sa inyo, these are all legal matters, so hindi naman talaga strictly speaking kailangan natin to i-apply in our daily lives. Pero if we will be talking about legal matters, judicial proceedings, and then pwede rin certain political issues, kung hindi na po tayo sure kung paano natin i-consider or kung papagkatiwalaan po ba natin yung mga evidence na nakapupulot natin, we can use this as a guide po, yung mga rules on evidence natin or rules of procedure para po hindi tayo maligaw because of the massive fake news issue din po na hinaharap natin as a country. Okay, so ngayon tuloy na po tayo sa rules on evidence. Okay, so ngayon po, nandito naman tayo sa 2019 Proposed Amendments to the Revised Rules on Evidence. So these are the rules po tungkol sa evidence na ginagamit namin as lawyers in practice, when we practice law, basically. Okay, so yung first po, before we go to the hearsay evidence discussion, ito muna yung gusto ko i-discuss sa inyong lahat kasi dito medyo madaming nagugulo eh. 'Di ba? Admissibility of evidence. Kasi kung naalala po ninyo, dati may isa pong senator na nagsabi na wala daw probative value, pero yung actual issue is not on the probative value or the substance of the evidence, but rather it's with the admissibility. Magkaiba kasi yung probative value versus admissibility. Okay, so emphasize ko lang yan para hindi po kayo maguluhan kasi pwede po na may value yung isang evidence pero yun pala hindi siya pwede ma-admit sa proceedings at pwede naman po ma-admit ang evidence pero yun naman pala walang substance or walang probative value. But for now po, i-discuss muna natin yung admissibility. Okay, so evidence is admissible when it is relevant to the issue and not excluded by the Constitution, the law, or these rules. So kung makita po nyo, diba, it's very basic lang naman. Yung pinakaunang guide talaga na sinabi ng ating rules on evidence is it must be relevant to the issue. Okay? So ang point lang po nito in our case po or in this discussion po natin, ang example po niyan, 'di ba, flood control corruption yung pinapag-usapan natin. Baka ngayon biglang may isang tao mag-submit ng evidence na in a civil case, alam niya na may evidence na ganito versus kay senator ganito na mga nambababae yan siya, 'di ba? Therefore kung nambababae, may corrupt practices daw. So yung fact na yon na pambababae niya, gusto niya gamitin dun sa corruption. So in that scenario po, 'di ba, parang somewhat similar considering corrupt. Oh, wait lang. Oh, ito yung ito yung viral, isang senador. Letter R yung letter R yung simula, ang dulo ng pangalan Y. Malakas daw ito mag-tip ng 250 hanggang 300k thousand sa isang Viva Max. Viral po ito. Ayun, na viral. Ayun, sira ang pangalan ni... Nako po. Magaling pa naman ito sa away mag-asawa. Magaling sa mga issue na pang bahay-bahay. Pero sa totoong mga issue ng flood control, tahimik. Lagi nasusupal-pal ni Marcoleta ito. Kapatid yata ito ni Bending Dalo. Ito yung naging viral mga kababayan, kaya yun. Yari, binas ng binas itong allegedly na malakas mag-tip sa isang Viva Max. Babe, naku po, ang tindi. Syempre, politiko ito. Sasabihin, syempre, pera ng bayan yan. Ba't kayo nandyan, di ba? Isa kang leader ng gobyerno tapos makikita ka na ganyan. Naku po, delikado yan. Hindi na ito mananalo.
corruption. Ito corruption, more on moral corruption kasi nambababae siya. Pero dito, actual corruption na pagnanakaw yung issue. So yun nga po, in a sense, parang parehas. Pero hindi po yun relevant. Kasi yung pambababae po ng isang senador, hindi naman yun mapuprove kung whether or not may corruption bang ginagawa in relation to public funds. Diba? So yan po yung pinakaunang guide na need natin tandaan. Dapat po relevant to the issue yung evidence natin. So we can apply that in our daily lives. Kung nagdi-discuss po tayo, make sure hindi tayo yung nanganganak na lang kung bigla-bigla yung discussion natin na sobrang random, out of this world para lang i-defend yung position natin. Kaya nga po dito rin sa content ko, kung pansin nyo, diba, sa guidelines ko po dyan, to when you comment in my social media, especially sa YouTube po, may guidelines yan. Ang nakalagay dyan, kung mag-comment po, dapat maging relevant to the issue or to the topic sa video. Kasi kung hindi, parang namumulitika na lang yan tayo. Diba? So yan po, dapat relevant to the issue. And then yung next pong guideline lang dito is dapat it is not excluded by the Constitution, the law, or these rules. So when you say not excluded by the Constitution, the law, or these rules, hindi po siya pinagbabawal ng Constitution, ng batas, or ng rules of procedure natin. Okay, so yung example lang po nito, di ba pag inaresto mo po yung isang tao tapos wala kang warrant of arrest, tapos dinala mo sa... Ay, hindi, joke lang po. Joke lang. Okay, going back. Pag inaresto mo po, pag nag-search po kayo ng isang bahay, tapos yung wala kayong or mali-mali yung warrant, hindi po yun pwede magamit as evidence yung mga kinuha nyong bagay dun sa sinearchan nyo kung mali-mali or improper yung warrant of arrest nyo kasi that is prohibited by the Constitution. So yan po ang ibig sabihin niya na ito yung nangyari kay PRRD. Cellphone yung pinakita. Nasaan yung warrant of arrest? Ito. Sabi ni Torre. Ayun, bending the law. Saan ka nakakita ng warrant of arrest? Soft copy lang. Forward lang. Nasaan yung yung hard copy nito? Di ba mga kababayan? Yun, bending the law. Naku po. Ibang klaseng gobyerno ngayon. Walang justice. Dapat not excluded by the Constitution, the law, or these rules. Another example po nito is pag nag-wiretapping po kayo ng phone. Diba? Kasi wiretapping is prohibited. Therefore, pag nag-wiretap po kayo, hindi yan automatic na magagamit nyo as evidence in court. Yung best example po dito is the wiretapping issue versus former President GMA. So, wiretap kasi nila yon, so hindi nila pwede basta-basta gamitin yon as evidence in a court of law. Pero politically speaking, di ba nasira po or naapektuhan yung political image doon ni former President GMA. Okay, so yan lang po ang pwede nating tandaan na dapat relevant lagi to the issue when we discuss, and then dapat din hindi siya prohibited by the Constitution, the law, or these rules when we talk about evidence or mga bagay-bagay. Okay, ngayon punta na po tayo sa hearsay talaga. Ayan. Naku, ang galing talaga ni Attorney Abayon. Talagang tunay na abogado ito. Tuloy pa natin mga kababayan. Ito po. Tuloy pa natin. Tapusin natin po ito. Yun po, nasa hearsay na talaga tayo. This is Rule 130, Section 37 of the 2019 Revised Rules on Evidence. So, basahin po muna natin. Hearsay is a statement other than one made by the declarant while testifying at a trial or hearing, offered to prove the truth of the facts asserted therein. Hearsay evidence is inadmissible except as otherwise provided in these rules. So, ang pinakauna po natin kailangan i-take note dito is yung pag-define nitong rules of procedure natin sa hearsay or pag-define ng rules on evidence, revised rules on evidence. Kasi kung makita po nyo ang sinabi nila, hearsay is a statement other than one made by the defendant. So, ang complicated po, di ba, ng wordings na ginamit. So, in simpler terms, ang ibig sabihin lang po talaga dapat niyan is hearsay is a statement made by another individual other than the one made by the witness. Yan yung pinaka-simple sana. Pero itong wordings medyo magulo. Pero anyway, hopefully, mas naintindihan po ninyo yan. And then yung next po na kailangan natin i-take note dito is that as a general rule, hearsay evidence is inadmissible except as otherwise provided in these rules. Okay. So yan mga kababayan, magbasa tayo ng mga komento. I like how you explain things, Attorney Pogi. I just subscribe. Love your content. Galing talaga. Isama nyo na rin yung content ko. Isama nyo na rin yung ating YouTube channel. Pagpatuloy mo lang yan, Attorney, at The Wonders Philippines. Wow, galing.
Good morning, Attorney Labayon, watching dito sa From Benguet. Kudos sa iyo, Sir Attorney Abayon. Madami natututunan sa iyo mga viewers mo. Gaya kong simpleng OFW. Ipagpatuloy mo gaya ni Marcoleta ang iyong pagmamahal sa bayan. Watching from Caloocan. Good, Attorney Neil. Nakatamsak na ako. Pati si The Wonders. Mahal na mahal ko yan. Wow, thank you. Always watching you, Attorney, from Hong Kong and The Wonders Philippines. Wow, salamat po, mga kababayan. Anong masasabi nyo po dito sa ICI na walang ngipin? Walang kapangyarihan. Pag sinabi nung iniimbestigan, ayaw ko ngang ayaw kong i-live ito, ayaw ko ngang wala silang magagawa. Siyempre, anong makikita mo dito, hawak din ni, nung mga sindikato ito. Diba mga kababayan? So, yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Isang like, isang share po. Shout out po sa inyong lahat. Di ko man kayo ma-replyan isa-isa. I-comment nyo sa ang location po kayo. Salamat po. I-subscribe nyo po si Attorney Labayon po dito. Magaling na abogado ito. Nakita ko ito nung rally po sa Quirino. Nagsalita po ito sa harapan po ng maraming mga kapatid. Nung big rally. Ngayon, mga kababayan, ito pakiramdam ko lang dahil nararamdaman natin na walang hustisya, baka magkaroon ng big time rally talaga. Big time rally. Parang nararamdaman na naman natin na merong malaking magaganap na naman na rally. Pag ipinagpatuloy nila na tugisin at lapastanganin si Marcoleta, pipigilan nila ang hustisya, ayun na. Malaking rally ito, mas malaking rally kaysa sa November 16 to 18 ito. Baka umabot na ito ng 1 linggo hanggang 1 buwan sa kalsada. Yan po kasi yung mga bali-balita, pero hindi pa kumpirmado, okay? Hindi natin alam. Hindi natin kumpirmado, pero ayon po sa aking mga panaginip, pag ipinagpatuloy nyo na gibain at siraan si Marcoleta at kung ano-anong paninira kayo para lang pagtakpan ang isyong ito ng flood control, baka big time rally ang mangyari nito. Baka buong Pilipinas buong mundo mag-rally na, mga kababayan. Okay po, ako si The Wonders Philippines. Isang subscribe, isang like, isang share po. Salamat.